Ayan na mga ka-express, eto ang good news na dapat mong malaman. Panoorin hanggang sa dulo ng videong ito dahil ating ipaalam kung ano itong good news na to na siguradong hindi ka makapaniwala. Hindi na tayo paligoy-ligoy pa at pag-usapan na natin ang balita. Gilas Pilipinas, abot kamay na ang championship sa FIBA Asia Cup. At bakit nga ba natin nasabi yan? Nandiyan na kasi si AJ Edo na fully recovered na sa kanyang injury at maglalaro na siya in full throttle, na wala ng minutes restrictions. At remember, noong 2023 FIBA World Cup sa Manila, ay si AJ Edo ang best big man ng Gilas. Expect him to play better sa FIBA Asia Cup compared noong qualifiers for two reasons. Unang-una, ay galing pa sa injury and in minutes restrictions pa siya. Pangalawa, ay bago pa siya sa sistema ni Coach Tim Cone. First tournament pa ni AJ Edo playing under Coach Tim, kaya it is understandable na hindi pa masyadong dominating ang kanyang laro. Pero expect him to play a notch higher this time. Another thing, ay well-rested na si Justin Brownlee, unlike last tournament na naglalaro siya sa Ginebra at the same time sa Gilas. Walang pahinga. Kaya it is expected na mas marami ang magagawa ni Justin Brownlee this time dahil well-rested siya na need niya sa kanyang edad. Well, wala man si Kai Sotto, nandyan pa naman si Junmar Fajardo at si Japit Aguilar, which is expected to take the place of Kai Sotto. Very solid pa rin ang ating front court. At huwag rin kalimutan na magbabalik na rin si Jamie Malonzo na nagpakitang Gilas muli sa PBA. Very evident ang improvement sa kanyang 3-point shooting na kailangan ng team. At huwag rin kalimutan ang mga Japan boys na well-rested dahil galing sa off-season. Kaya expect Dwight Ramos also to be fresh kasama si Carl Tamayo at Kevin Quiabao na kagagaling pa sa NBA Summer League. And don't forget Coach Tim Cone, ang lead architect ng Gilas Resurgence. Ayan na nga mga ka-express, ito na ang balitang matagal nating hinihintay, ang good news na siguradong magpapakaba, magpapangiti at magpapasigaw sa bawat Pinoy na sumusubaybay sa Gilas Pilipinas. Sa video na to, huwag kang bibitaw hanggang sa huli dahil ilalahad namin kung bakit abot kamay na ang championship para sa ating national team sa nalalapit na FIBA Asia Cup. Di lang ito hype mga ka-express, ito ay base sa mga ebidensya, galawan ng team at mga bagong development na siguradong magpapataas ng pag-asa sa atin. Siyempre, diretso na tayo sa punto. Bakit nating sinasabing abot kamay na ang tagumpay ng Gilas? Ano ba ang meron ng Gilas ngayon na wala noon? Simple lang, si AJ Edo ay balik na sa kanyang 100%. Yes, ka-express, ang big man na nagpakitang Gilas noong 2023 FIBA World Cup dito sa Manila ay fully recovered na sa kanyang injury. Wala ng minutes restriction, wala ng kabas sa tuwing bumabagsak siya sa court. Sa pagkakataong ito, expect mo na full throttle na itong si AJ Edo, mas agresibo, mas matatag, at mas dominante sa ilalim. Kung babalikan natin ang World Cup performance niya, kahit limitado ang kanyang minutes noon, siya ang pinaka-reliable sa front court. Siya ang best big man ng Gilas sa tournament na yon, pero hindi pa yon ang full potential niya. Bakit kamo? Kasi nung panahon yon, una, fresh pa siya mula sa kanyang injury, at pangalawa, first time pa lang niyang sumabak sa sistema ni Coach Tim. Well, hindi biro yon ka-express. Kailangan mong umangkop, matutunan ang plays at mag-adjust mentally. Pero ngayon, ibang usapan na to. Mas kilala na niya ang team, mas kampante na siya sa kanyang katawan, at mas alam niya ang kanyang role. Kaya watch out Asia, dahil ibang klaseng AJ Edo na ang makikita nyo. At hindi lang yan, another major reason kung bakit mas may laban ang Gilas ngayon ay dahil well-rested na si Justin Brownlee. Hindi gaya ng nakaraan kung saan halos hindi siya makasinghot ng pahinga dahil sabay-sabay ang kampanya ng Gilas at ng Barangay Ginebra. This time ay focused and fresh na si Justin Brownlee. At alam nating lahat ka-express na kapag may sapat na pahinga itong si Brownlee, magiging halimaw siya sa court. Hindi lang siya scorer,
playmaker siya, clutch player, leader, at sa edad niya ngayon, critical ang rest period para maibigay niya ang kanyang 100% performance. Kung dati ay naglaro siya na parang robot dahil sa pagod, ngayon ay asahan natin ang classic JB Magic na pwedeng magdala sa Gilas sa championship. At ngayong alam nating wala si Kai Sotto sa lineup at may ilang fans na medyo nag-alala dahil dito, pero huwag kayong mag-alala mga ka-express dahil andyan pa si Junmar Fajardo at si Japet Aguilar. Yes, dalawang veterano na subok na sa international stage. Si Junmar Fajardo kahit ilang beses nang may injury, ay consistent pa rin sa kanyang post moves, rebounds at depensa. Si Japet naman kahit veterano na rin, ay may athleticism pa rin na bihira sa mga players sa kanyang edad. Ang kanilang tandem ay sapat para punan ang pagkawala ni Kai. Well, sa katunayan, baka mas maging fluid pa ang ball movement ng Gilas dahil dito. At hindi rin natin kalimutan mga ka-express ang pagbabalik ni Jamie Malonzo, ang energy guy, slasher, and now 3-point shooter. Kung mapapansin nyo sa mga laro niya sa PBA bago ang Asia Cup, malaki ang improvement sa kanyang perimeter shooting. At ito ang kulang noon sa Gilas, isang wing na may athleticism at outside threat. Ngayon, meron na tayong ganon. So isipin mo, Justin Brownlee sa ball handling, Dwight Ramos sa slashing, tapos Jamie Malonzo sa shooting. Anong depensa ang di mababasag niyan? At syempre, speaking of Dwight Ramos, well-rested rin ang ating mga Japan boys. Dahil off-season ngayon sa Japan B-League, may sapat na panahon sila para mag-training, mag-kondisyon at magpahinga. Kasama rin dito si Carl Tamayo pati na si Kevin Kimbao na mula sa kanyang stint sa NBA Summer League. Grabe to ka-express, hindi lang tayo umaasa sa pangalan, umaasa tayo sa mga batang gutom, kondisyon, at nagle-level up na kada taon. Ituloy pa natin, alam nating lahat na ang pinakamahalagang piraso sa puzzle ay walang iba kundi si Coach Tim Cone, na architect, ang utak sa likod ng Gilas Resurgence. Hindi ito tulad ng dati na palit-palit ng coach, palit-palit ng sistema. Ngayon, may direction na, may culture na binubuo. Disiplina, ball movement, unselfishness, yan ang tatak Team Cone. At dahil yan makikita natin na mas cohesive na ang team, hindi lang individual talent, kundi talent play talaga. Kaya hindi malabong makarating tayo sa tugtok ng Asia. Pero teka ka-express, may isa pang factor na hindi pwedeng baliwalain, ang chemistry. Sa mga nakaraang tournaments, problema natin ang chemistry dahil kulang sa practice at laging kulang sa preparation time. Pero ngayon, dahil continuous na ang programa, maraming tune-up games, training camps at exposures, mas buo na ang Gilas Pilipinas. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.